Dati po kami pump attendant, ma'am. Nakalaunan, ma'am, nung meron na silang branch sa Bacani, tinuruan niya po ako kung paano yung mag-cashier, ma'am. Pump attendant kasi, kumbaga all around po yung ginawa niya sa amin. Nakapag-clearance ba kayo? Opo, nagpasa kami sa kanya talaga, ma'am. 2 year na kayo eh. Bakit nakita na after yung mag-clearance? Ito na yung malaking issue. Naggulat kayo ng August 22. Opo. Na? Mayroon na po kaming sulat galing sa attorney niya po. Anong laman ng demand letter? Meron daw discrepancy na worth daw ng 1.2 million. Wala kami talagang kasalanan. Kasi binintahan lang kami na wala kaming kalam-alam. Lahat po nang napuntan namin, hindi niya po kami in-assist. Sabi niya kapag si ma'am namin, ma'am, wala kaming panglaban, kaya dumulog na lang kami dito, ma'am. Minanap namin lang ito, ma'am. Tutulog kami lang sa bangketa, ma'am, kung pumunta kami dito. Ang kay nga madanaga na po, taada ka na kayo ni Apo Bentulfo. Ni Apo Bentulfo, ikan na kayo, itikarbangan nyo, kathan na kayo nga baybayan. Hindi kayo pababayaan ni Ginoong Bentulfo. Ipagtatanggol niya kayo, hahanap siya at hahanap ng kalutasan sa inyong suliranin. Lumapit kami dito sa hashtag ipabitag mo para magpatulong. 9 years kami nagtrabaho sa Akron Fuel Station sa Bacani, Rosario, La Union. Sa 9 years po na nagtrabaho kami doon, wala naman po kaming alam na naging problema. Noong July 12, nagpasa po kami ng resignation letter kasi isa kami sa napili na hindi na nabababa na. Hindi na daw kayang pasahurin ng company yung mga sahod namin dati. So napag-isipan, ipipilit namin yung sarili namin na magtrabaho at hindi na naman namin kaya. Nagpa-clearance kami sa kanya ng July 12, inaprobaran naman niya, tapos binigay din niya kinabukasan ng separation pay namin. Ayos naman po kaming nag-resign at nagpa-clearance sa kanya, binigay din yung separation pay namin. Nagtaka lang kasi dito, dumating po sila doon at kinausap kami na meron daw pong nawawalang 1.2 na pera. Gusto sana namin pong mangyari na maayos po sana yun dahil wala naman po kaming kinukuhang ganong kalaking halaga sa pinagbibintang nila sa amin. Yun lamang po. Maraming salamat, Sir Ben. Ma'am, sir, ano pong trabaho nyo dito sa inireklamo nyong company? Dati po kami pump attendant, ma'am. Nung nag-start po kami sa kanila ng 2016. Nakalaunan, ma'am, nung meron na silang branch sa Bacani, tinuruan niya po ako kung paano yung mag-cashier, ma'am. Pump attendant kasi, kumbaga all around po yung ginawa niya sa amin. For more than 6 years, tama ba? Magna 9 years po ngayon. More than 9 years? Yes po. Kasama rin na din po yun, ma'am, everyday po. Okay. Anong naging issue nyo ni Aida na manager? Binigyan po kami ng memo, May 28 to June 28, magtatapos na daw yung kontrata namin as probationary sa Akron, ma'am. Bakit under probation? 9 years na kayo. Naka-change name na kasi na naman siya, ma'am. Yung Opo. gasoline station nyo. Opo. Pero same na tao ang kausap nyo? Opo, ma'am. Si Ma'am Aida. Medyo technical yun Ano ba si Aida? Siya ba yung may-ari or taga-manage lang siya ng gas station? Manager po siya ng gas station, sir. So hindi siya nagmamay-ari ng gas station na yun? Ngayon lang po, 2024. Okay, balikan natin yung memo. Binabaan po kami ng memo, ma'am. Hanggang June 28 na lang daw po yung pagtatrabaho namin. Pero may sinabi bang wala naman. Kahina-hinala? Wala. Wala naman. So up to 2024, walang nabanggit na nilabag nyo? Opo. Okay. Tapos, nagtuloy-tuloy kayo, nag-clearance kayo ng July 12, tama? Opo. Nakapag-clearance ba kayo? Opo. Nagpasa kami sa kanya talaga, ma'am. July 13 po, ibinigay niya po sa amin yung separation pay naming dalawa. Nag-signature doon sa journal niya po. Okay, so natanggap nyo. Ibig sabihin, cleared kayo kung nakapag-separation pay kayo. Opo. Okay. Ito na yung malaking issue. Naggulat kayo ng August 22. Opo. Na? Meron na po kaming sulat galing sa attorney niya po. Anong laman ng demand letter? Yung demand letter, ma'am, na meron daw discrepancy na worth daw ng 1.2 million. Alright. Na sinisisi sa inyo? Opo. Para maging klaro, ito bang 1.2 million pesos worth of gasoline o literal na cash yung Pera. nawawala? In-explain ba sa inyo? Hindi po. Hanggang ngayon, hindi nyo alam kung ano yung basihan ng 1.2? Opo. Eh, sabi nyo, nagharap-harap kayo. Nagharap-harap po kami, ma'am. Pero ang sabi po nila sa amin is, bakit daw po kami humarap na wala po kaming dalang kasagutan
sagutan at as ibabayad po. Binanggit ba nila kung saan nanggaling yung discrepancy? Opo, sabi naman po nila is yung mga litro daw po. May pinakita ba silang papeles at patunay? Yung less lang po, yung buko lang po na may mali lang po yung sagot lang sa pinakababa niya. Nakakapagtaka kasi nga dito, clear na kayo eh. Bakit nakita na after yung mag-clearance? Di ba supposedly bago i-clear ang isang empleyado, checkin lahat kung may Opo. pagkakautang pa ba to or kumbaga may problema pa or issue sa kumpanya. So yun ba yung nilapit nyo rin sa amin? Bakit ganun yung after yung mag-clearance, saka kayo hinahabol? Total, nandito naman na kayo sa bitag. Siyempre, gaya nga ng sabi namin sa programa, balanse kami. Opo. Kung nirereklamo kayo dahil may nawawalang 1.2 million o meron ba kayong kinuha? Diretsong tanong na tayo. Wala po, madam. Talagang wala. So okay, sabihin natin na magkakaroon ng dinig or kaso. Meron ba kayong hawak na papeles? Meron ba kayong kahit ano na ebidensya na ipapakita sa korte na talagang hindi dumaan sa inyo yung pera na yun? Opo sir, meron po akong na-picture sa kanya na po nagre-remit po ako araw-araw po sa kanya. Pag natapos na po yung reading, magre-remit na po kami sa kanya, tinatanggap na. Siya lang po ang may hawak. Si Aida. Yes po. Wala bang nangyayaring auditing? Siya po yung nag-audit everyday po. Siya po nagsusulat po sa journal. Kasi di ba supposedly ang manager kaya nandyan i-supervise yung mga tao eh. Bakit ngayon lang, no? Yun yung gusto rin naming malaman, bakit ngayon lang? Siguro ganito mong amo na sinasabi nila si Aida. So, nakausap ng bidag ang inireklamong amo. So, balit tumanggi itong sumagot sa programa. Pero ayon sa kanya, ang nawawalang 1.2 million pesos ay may basihan at hindi gawa-gawa lamang. Okay. Ngayon, may nakuha ako dito sa statement nila na nakalagay dito na nagkaroon ng promo discount, tama, which is yung binanggit nyo kanina. And then, may sinasabi dito na nangako ka daw na magbebenta ka daw ng lupa sa Cagayan para ibayad ang nawawalang 1.2 million pesos. Bakit nagkaroon ng kasunduan doon? Yung anak ko, sir, dinamay niya na sa concern na dinamanda. 14 years old, sir, nagtatrabaho na yan, tumutulong. Ngayon, nagpwede na daw siyang ipakulong kasi 18 na siya, sir. Tapos yung lupa naman, sir, hindi ko mabenta-benta. Bili yun, sir. So, naging decision mo is dahil iniipit kayo Iniipit kami, doon sir. sa anak ninyo dahil ipapakulong daw Oo, yung isasama anak. daw, sir, sa Kaya pagkaso. parang pumayag ka na lang na ingako na ibebenta mo na lang yung lupa doon sa halaga para maibigay yung Oo, sir, sinasabing kasi bayad sa kanila. Oo, sir, kasi yung bata, ginigipit na nila. Ilan taon ba yung batang yun? 18 na ngayon, sir. So, of legal age na siya. Taan muna natin si Atty. Batas Mauricio for his angles, the legal aspect. So, Dito po sa problema nitong mag-asawa, maliwanag po yung kanilang katayuan. Sila po ay nabigyan ng clearance na pagkakahiwalay sa gas station sa kumpanya, nabigyan ng clearance. In fact, nabayaran pa ng separation pay. Nagpapakita po yan, Ginoong Carl Tulfo, sa bayan ng Pilipino, na walang pananagutan ito pong mag-asawa. Meron na pong katibayan, malinis nang galing mismo sa kumpanya. Kaya naman doon sa kumpanya na naghahabol pa. Baka po kasi may problema tayo dito tungkol doon sa mga nalulugi or hindi rin ma-account na pera dyan po sa kumpanya kaya nagkakaroon ng pasahan dito. Alam po nyo, nakawawa naman tong mag-asawang nakikita natin dito dahil akala nyo pati yung ari-arian nila na sa kanilang sarili abay nasasangkot pa ngayon at ipinangakong ibibigay. Papayo po natin dito sa mag-asawa, habulin po ninyo yung lupang yan at magsagawa kayo ng mga dokumento na inyong binabaliwala at hindi na binibigyang halaga yung pong inyong kasunduan dahil yung kasunduan yan, patay sa narinig po namin dito sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, siya ni Ginoong Carl Tulfo, pinilit kayo, tinakot. Ginoong Carl Tulfo, sa ilalim po ng ating mga umiiral na mga batas may kinalaman sa karapatang pantao, ang anumang ari-arian, pagbabaliwala ng karapatan, kailangan pong gawin noong nagbibigay ng ari-arian o di kaya nagpapawalang bisa ng kanyang karapatan sa harap din ng abogado. Hindi po pwedeng isang abogado lang o abogado lang ng complainant ang nandyan. Pagka po ginawa, wala yung abogado ng mga pumipirma, binabaliwala nilang kanilang karapatan, binibigay nilang kanilang ari-arian, ibang tao, pwede po nilang hingin, mabaliwala yung kasunduan yan o yung dokumento. Ginoong Carl Tulfo. So, attorney, no, parang ang binabanggit nyo dito dun sa naging kasunduan is with the situation na walang abogado, malaki kasi ang chance na pwede silang ma-threaten which is under duress dun sa pag-decide sa pagbigay ng or na once na maibenta ang lupa, then dun sila magbibigay ng sinasabing halaga. Tama po ba yun, attorney? Tama po kayo, Ginoong Carl Tulfo, at yan po dapat ginagawa nitong mag-asawang to dahil lumilitaw naman po, walang batayan kahit po
complainant sila. Lumilitaw po na wala namang batayan dahil pangunahin na nga po dyan, may clearance. Pangalawa, yung kasunduan na yan, dapat kumanap yung abogado ng maibibigay na PAW na abogado dito po sa mag-asawa. Kasi lumilitaw po dyan, kanila pong pinagsususpetsyan gumawa ng krimen itong mag-asawa. Sa ilalim po ng Republic Act 7438, idiin po natin yung batas na yung ginawang Carl Tulfo. Pagka po ang isang tao inanyayahan upang magsalita tungkol sa isang krimen, may mga karapatan na po kaagad siya. Una dyan, dapat yung nagpaimbita sa kanya, bibigyan siya ng abogado. Present siya ng abogadong tutulong dito po sa ipinatawag, ipinaimbita, o di kaya pinapapirma. Dahil hindi po naganap yan, paglabag po yung complainant, yung pong nagsasabing may-ari ng gas station. Ginong Carl Tulfo. Alright, Attorney. As we are probing, gusto namin malaman kung ano exactly ba, kung saan ba nagkamali dun sa klaseng sistema or pagkilos at galaw nitong Kamilang Panig. So maganda yung sinabi niyo, Attorney, no? Yung with the clearance and separation pay na binigay, mukhang okay naman at na umalis itong dalawa sa kumpanya ng maayos at biglang ngayon ay hinahabol sila. And I remember, Attorney, no, with my experience also with my father also as well, na lagi niyang binabanggit that the burden of proof is with the accuser and not the accused. So napakahalaga na dapat magpakita din ng ebidensya itong Kabilang Panig bago magsabi. Tama po yun at hindi na lamang po tayo dito sa ipabitag mo. Ginoong Carl Tulfo nagsasabi niyan. Batas po Republic Act 7438. Maliwanag po yan. Hinihingi po ng batas ang pagtupad ng mga nagpapatawag agad ng abogado yung ipinapatawag niya. Dahil kung hindi nila gagawin yan, mabigat na krimen yung kanila sinusuong dyan. Ginoong Carl Tulfo. Alright. So, Kate, Dean, may gusto ba kayo tanungin kay Attorney bago tayo paalam? Attorney, meron din po nabanggit yung mag-asawa na dinamay daw nung kanilang employer at saka nung abogado yung anak nila. Kaya sila napao na, o sige, ano ko na lang, ibebenta ko na lang tong lupa na to para mabayaran kayo. Dahil isasama daw sa pagkakaso yung anak na 18 years old dahil pwede naman na daw sampahan ng kaso yun. Well, alam po ninyo, pagbabanta pa rin po yan. At na hindi pa 18 yung bata noon, nung mga panahong yun, baka po magkaroon pa ng child abuse case itong ating mga complainant. Yung pong nagre-reklamo, di umano nakuhanan po sila. Salamat po, Attorney. Ronaldine tsaka Jeric, mukhang napapaluha kayo dun sa mga sinasabi ni Attorney Batas. Bakit? Kasi wala kami talagang kasalanan. Kasi binintahan lang kami na wala kaming kalam-alam. Hindi niya po kami inassist, ma'am. Sabi niya kapag si ma'am, mag-abogado ka kung may pera ka. Sabi niya sa amin, ma'am, wala kaming panglaban. Kaya dumulog na lang kami dito, ma'am. Minanap nyo lang ito, ma'am. Tutulog kami lang sa bangketa, ma'am, kung pumunta kami dito. Nasagot naman ni Attorney kung ano yung mga karapatang nalabag nung ginawa sa inyo ng dati yung employer. Lalo na, Ma'am Ronaldine, nabanggit ni Attorney na kailangan nyo nang dumulog agad sa PAW para paghandaan kung sakaling ituloy nila yung pagkakaso. Pero ano ba to, Attorney? Hihintayin ba nilang kasuhan sila or meron na tayong pwede nating i-advise na magsampa na rin sila ng kaso laban dun sa former employer, Attorney? Tama po yun. At kailangan po sa pamamagitan po ng ipabitag mo dahil nakita po natin pinagkatiwala nila yung kanilang buhay bilang kontra sa abuso at tutulungan po siya. Ang payo po ng ipabitag mo kasama po ang mga abogado ng batas. Magsampa po sila ng kaso dahil yung pong nagre-reklamo laban sa kanila ang merong kasalanang kriminal. Pwede ko po bang i-address sila sa wika nila sa Ilocano? Mga Ilocano po yata ito Po kayo kay Attorney. Hangkay nga madanagan na po, naadaka na kayo ni Apo Ben Tulfo. Ni Apo Ben Tulfo, ikan na kayo, itikarbangan nyo, kathan na kayo nga baybayan. Hindi kayo pababayaan ni Ginoong Ben Tulfo. Ipagtatanggol niya kayo, hahanap siya at hahanap ng kalutasan sa inyong suliranin. Thank you din na po, Attorney. Yaman kami ako. Thank you. Yes, Miss Kate. Ginoong Carl. Alright. Sige, Attorney, I think okay na yung naging mensahe nyo ngayong araw. So, maraming salamat po sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Parang sa nakikita ko, Sir Carl, sa Kate, dahil nga yung kumpanya nyo, kumbaga hindi maayos yung sistema kasi nga nagbigay ng clearance, hindi naman pala nag-double check or nag-check. Kaya lalabas doon na parang may pagkukulang din sila. Na sana bago kayo clear, nilinaw muna nila yung mga akusasyon. So parang nakikita ko dito, the problem is within the company. Kasi kung totoo talagang nagki-clearance sila, uusisiin nila bago kayo i-clear. Nagigets nyo po ba ako? So yung sinasabi rin ni Sir Carl sa Attorney kanina,
maging parang ebidensya nyo rin na wala na kayong pananagutan sa kumpanya, 'di ba? Kung sakaling magsampahan kayo ng kaso. So may laban po kayo dito if ever man na matuloy ang pagsasampa ng kaso. Yung ibig sabihin namin dito ngayong araw, no, na at least maliwanag na sa inyo yung buong nangyari. Karapatan naman ng kabilang panig na mag-file kung sakaling gusto nila. But then at the same time, siguro gawa na lang natin ng paraan after ng programa with PAO, Yes. Public Attorney's Office, para kung sakaling gusto yung mag-file din sa kabilang panig, edi advise din namin na mag-file din kayo labi sa kabilang panig dahil meron na posible na mga haras or anything na masasabi ng abogado na pwede filean ng kaso. Alright? Unang-una gusto kong magpasalamat sa inyo dito sa paglapit sa aming programa. At least nagkaroon din kayo ng kahit papanong linaw kung anong gagawin nyo na susunod na hakbang, which kami din ay gagawin namin ng aming makakaya para makapag-assist sa inyo dun sa posibleng pagbalik at pag-file din ng case laban dito sa dati nyong amo. Okay. So, okay? So, maraming salamat sa inyo. Ha? Thank you po sa inyo, Sir Carl. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Araw, hinggit sa sumbungan, investigahan, ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka, di kayo iiwan. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipabitag mo.